Masayang araw po, mga ka-PL. Kagabi, may nag-send po sa akin nitong video na ipapanood ko naman po sa inyo. Sabi po nitong sender, linggo-linggo. Ginagawa nila ito sa Palasyo Malacanang, mga ka-PL. Lalo na't walang travel abroad itong dalawang ahas po ng Pilipinas. Ha? Abay, pag-aaksaya, paglustay po ito sa pera ng taong bayan, mga ka-PL. Pagsusunog po sa pera ng taong bayan, hindi na po sila nahiya. Maraming nagugutom, pero sila, linggo-linggo, di umano, mga ka-PL, piyestahan sa Malacanang sa panahon ni Tatay Digong. Ni pagkain niya nga, napakamumurahing pagkain lang, simple lang, munggo, pritong tilapia, lauoy, kung tawagin dito sa amin yung mga gulay na kaparehas po ng dinengdeng. Pero sila, mga kababayan, may palobster di umano, linggo-linggo. Wow! At etong video nga, na sinusunog lamang po ang pera natin, mga ka-PL. Garapal, ang kakapal po ng fresh nila. O eto na yung video, simulan na po natin. Pero bago tayo magsimula, makikisuyo sa mga hindi pa po nakasubscribe, baka naman. At paki-click na rin po ang notification bell para updated sa lahat ng upload, at huwag niyo pong kalimutan, paki-like naman po ang video. Maraming salamat! Makikisuyo lang po. Pagkatapos niyo pong panoorin yung video, saka ko po ipapaliwanag kung kailan po ito nangyari at kung ano ang merong okasyon. Bakit po ito nangyari? Okay? O ito na ang kagarapalan nila, mga ka-PL. O ano tawag nyo dyan? Diba? Pagsusunog po sa pera ng taong bayan, mga ka-PL. Sinasayang lang po nila ang pera na imbis na mas marami sanang makikinabang. Kailan po ito nangyari? At ano ang okasyon? O eto. Noong dumating po itong Prime Minister ng New Zealand, mga ka-PL, na si Christopher Luxon Vogue. Dahil nga may bisita, kailangan magpakitang gilas sila. Magpaputok sila ng mga fireworks, mga ka-PL, na hindi po ito galing sa ating mga kababayan dyan sa Bulacan na gumagawa ng mga paputok. Di umano, galing pa po ito sa ibang bansa, mga ka-PL.
Hindi ho natin alam kung galing ng China, o sa mga mas malalaki pang lugar na kamamahal po ng presyo nito. Pansin nyo naman siguro, yung klase ng mga fireworks na mga nakita ho ninyo sa video, hindi po ganoong klase. Ang mga nabibili po natin sa Bulacan, mula po ito sa ibang bansa. Bibili ka, itatravel mo, mura hindi. Abay, milyon-milyon po ang halaga nito mga ka-PL. At maliban ho dito sa mga paputok, pati yung mga bulaklak pala, aakyat lang sila, putang ina talaga aakyat lang sila sa hagdan para makapasok sila sa eroplano. Yung mga bulaklak, hindi ho plastic yun. Totoong bulaklak yun, mga ka-PL. Hindi rin po dito sa bansa na galing yun. Mula din po sa ibang bansa yun. In-import ho yun. Milyon-milyon din po ang halaga nun. Ano tawag natin dyan? Di ba? Paglustay sa pera ng bayan, mga ka-PL, napakaraming naghihirap sa bansa. Pero sila, parang hindi nila kayang lumingon sa mga kababayan natin na sadlak sa kahirapan. Kung hindi mga lakal, magbote bakal, hindi makakakain. Hindi magpadyak ng pampasaherong di padyak, hindi di motor, padyak talaga. Hindi makakabili ng sardinas at 1 kilong bigas. Hindi mamasahero, mamasada ng tricycle. Hindi makakapag-aral sa kanilang mga anak. Pero sila ho, mga kababayan, di umano, kapag may bisita o di kaya wala silang travel abroad, kahit wala ho silang bisita, aba lobster pa ang kinakain, mga ka-PL. Samantalang tayo nagtitiis sa napakamahal na presyo ng bigas. Ni bigas na nga lang, hindi pa kayang ibaba ni Da Junior, mga ka-PL. Pero sila, kita nyo naman, piyestahan po, linggo-linggo. Hindi na po nakatiis etong sender, mga ka-PL. Kasi nga, sabi niya, ano ba ito? Linggo-linggo na lang may ganito. Nagugulat po sila tuwing may sumasabog na sa ere. Dahil akala daw nila, mga ka-PL, nilulusob na sila ng China. O kaya, videohan ko nga ito para makita ng taong bayan, kasi hindi naman po ito pinapakita ng mainstream media. Ang mainstream media nagtatakip po sa kanila, mga ka-PL. Sino ho ba ang magmamalasakit sa ating taong bayan? Kundi yung kapwa din po nating mga kababayan na nauunsami na po, nauumay na, naiinis na sa ginagawa nila dahil sa kagarapalan ho nila, mga ka-PL. Tayo-tayo na lamang po ang merong concern sa bansa natin At higit sa lahat sa kaban ng bayan na nilulustay ho nila Ano tawag mo dyan? Fireworks? Di umano mula ibang bansa, mga ka-PL. Doon pa binili. Di ba? Paglustay po yan sa pera ng bayan. Da Junior naman. Hindi ba pwedeng mag-chill-chill lang kayo dyan kapag may bisita, tulad dyan may Prime Minister, asikasuhin nyo lang ng maayos. Ganon. Huwag nyo lang dagdagan yung gastos ninyo. Napakasasarap na nga ng kinakain ninyo Pa-lobster na nga lang kayo. Pati nga kami. Kami nga dito, pa-noodles na lang. Kayo, pa-lobster, steak, at kung ano-ano pang mga masasarap na pagkain. Pero ang kababayan ninyo, anak ng patola, ultimo 1 kilong bigas, hirap na. Ng Da Junior. Da Junior, mag-isip ka. O ito, yung center, hindi na nakatiis.
Kaya ibinigay ho sa akin, hindi po ito kalayuan sa Palasyo Malacanang ang kanyang bahay, mga kapil. Kaya kitang-kita niya yung nagpuputukan sa ere, nagmamahala na pala ang presyo nito dahil yung alam niyo yung tanaw na tanaw niya lang yung palasyo. Hindi niya lang po sinabi kung saan siya ron banda. Hindi natin alam, baka doon sa tawid ng ilog o baka sa gilid. Basta, sabi niya, malapit na malapit po ang bahay nila sa Palasyo Malacanang. Kaya dinig na dinig po nila ang ingay kapag ka nagpuputo ka na po ito, nagmamahalan ng mga fireworks display sa Malacanang. Linggo-linggo, ito ginagawa nila, mga ka-PL. Hindi na nahiya. Mga walang hiya. Samantalang si Tatay Digong, noon, okay na sa kanya yung hilaw na saging, iluluto mo, tapos sausaw mo sa ginamos. Okay na. Masaya na yung matanda, pero sila, mga kapil, mga walang delikadesa ho, mga walang hiya. Hindi po kasi ito ipinapakita ng mainstream media, kaya may concern siya no? Sa atin, sa pera ng bayan, nagmalasakit siya. Ayan, para mapanood po ninyo kung paano po nila sinusunog ang pera natin, mga ka-PL. Samantalang tayo, isang kahig, isang tuka. Sira, walang kahig. Puro tuka. Antidemonyor. Mahiya ka naman, Yor. Abay, nipis-nipisan ng kaunti. Ang pagmumukha, Yor. Lingunin mo naman yung mga kababayan natin. Hirap na hirap sa buhay, Yor. Tapos ngayon, mga ka-PL, imbis na ipagmayabang ho nila, etong Maharlika Investment Fund na ngayon Maharlika Investment Corporation, kung ano na ang takbo, kung kumikita ba ito, di ba, kine-question na ho natin. Siguro, tinabla na po sila, mga ka-PL. O nga, no, hindi na natin nababalita sa kanila yung Maharlika. Eto, naglabas po sila ng update tungkol po dito sa Maharlika. Ayan. Ayan lang. Logo lang, mga ipanimalaki nila. Logo lang. Hindi yan ang kailangan namin, Dayunyor. Anak ka ng patola talaga, oo. Ang kailangan, ang kailangan namin, kung gaano nakalaki ang pondo ng Maharlika Investment Fund na ngayon, Maharlika Investment Corporation. Gaano na ba kalaki ang pondo nito, Dayunyor? May laman pa ba ito? O wala na? Logo lang pinakita nyo Ipagmayabang nyo naman kung may magandang nangyayari dyan. Ipinagmamayabang nyo logo, mapapala natin dyan? Parang tanga lang. Ang tanong, magkano na naman yung logo na yan, anak ng patola? Magkano? 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon. Baka mas mahal pa. Maharlika yan, special daw yan sa lahat ng mga programa ni Dayunyor baka nasa 10 milyon yan. Hindi natin alam. Yung nga lang sa ano nga yun, yung mukhang logo ng Petron. Di ba? Kamahal. Eto pa kaya. Hindi yan ang kailangan namin, Yor. Hindi logo, kundi kung gaano nakalaki ang salapi ng Maharlika Investment Corporation. Huwag mong ipagmalaki yan. Wala kang makukutsa ka lang. Eto na. Nakutsa ka na namin. Hindi namin kailangan yan. Update ang kailangan namin kung gaano nakalaki ang pera ng investment fund o Maharlika Investment Corporation, Yor. Di ba, mga kababayan? Grabe na po ang pagiging balasubas nila. Talagang sisimutin ho yata nila, mga ka-PL, ang kaban ng bayan bago ho sila magsilayas papuntang impyerno. Sana kung sa ibang bansa lang. Pero
palagay ko sa impyerno ang tungo ng mga yan para hindi po mahabol. Okay? O, hanggang dito lang po. Maraming salamat sa inyong lahat. Mag-iingat kayo lagi. At higit sa lahat, mahalin po natin ang Pilipinas. Be blessed.